Bago tayo magsimula ng ating kwento ngayon ay nais ko lamang shoutout ang mga taong sumusunod. Shoutout po kay Boss ang Ermitanyo. Tol, maraming salamat sa iyo. Kay Boss Takladha, maraming salamat sa iyo, Boss. Kay Boss Baldayot, kay Boss Mabida Jonathan, kay Boss Gerard Bacayresa. Pare, shoutout sa iyo. Kay Boss Nelson Empleo, kay Ma'am Eleanor Rosetan, kay Boss John Alcantara, kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, kay Boss Rodelio Ledesma, kay Boss Bro Rex TV, kay Boss Anthony Cordizar, Limay ng Bataan, kay Boss Victor Tikala. Mga mahal naming kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. At nang sina Don Julio'y nasa mismong harapan na o kinaroroonan na nga ni Itay Cano, ay padabog nitong ibinagsak sa lupang nasa mismong harapan ni Itay ang kanyang patay ng kaawa-awang panabong. Banaag ng matinding galit ang kanyang matabang hitsura at ang kanyang mga kasamahang mga tauhay. Nakangising lahat kina Itay. Naalerto si Itay, ngunit hinintay nila ang kasunod na gagawin nitong si Don Julio. At do'y pasigaw nitong sinabi sa kanila, lalong-lalo na nga kay Itay, ang mga imbentong katagang, "Mandaraya! Mga mandaraya, mga sabongero kayo, mga traidor!" Ang mga sinabing iyon ni Don Julio ay ang naging dahilan upang magpanik at natuong lahat sa kanilang kinaroroonan ang lahat ng mga taong nasa mismong sabungan. At pansamantalang inihinto ang nooy susunod na sanang magaganap na salpukan ng dalawang mga panabong. Don Julio, mawalang galang na po sa inyo. Huwag po sana kayong bumanggit ng ganyang mga paratang. Kung kayo po'y walang matibay na katibayan, papaano at bakit niyo po nasabing kami ay mga mantarayang mga sabongero? Ang nooy sabi ni Itay sa kanya, "Teresa de la Riva, katunayan o katibayan ba ang gusto mong makita? Pues kayong lahat na mga naririto sa sabungang ito, makinig kayo. Alam niyo ba kung bakit palaging panalo at walang makakatalo sa malagintong panabong ng mga mandarayang grupo ng mga sabongerong ito? Ang kanilang panabong ay totoong hari ng pandaraya at hindi hari ng sabungan. Nasabi ko yon dahil ang taring ginagamit ng kanilang magtatari ay may danyo o lason na sa oras na maibaon ng kanilang panabong ang kanyang kargadang tari sa kanyang katunggaling panabong o maging salinmang parte ng katawan ng isang tao, ay paniguradong ito ay manghihina at mamamatay. Hindi ba tamang lahat ang mga sinabi ko? Nagbulong-bulong ang lahat ng mga taong naroroon nang marinig nila yon kay Don Julio. At mahahalatang ang iba sa mga ito'y parang naniniwala sa mga sinasabi sa kanila ni Don Julio. Hindi totoo yan. Matagal na akong nagkakarga ng tari sa aming Malaginto, ngunit ni minsan ay hindi man lang sumagi sa isip kong gawin yan. Yung sinasabing mong yan, ang sabi kaagad ng aming magtataring si Mang Iko. Paring Iko, hindi mo na kinakailangan pang sabihin yan. Dahil baliw lang ang maniniwala kay Don Julio. Don Julio, kung totoo nga yung mga sinasabi mong yan, ay nasaan ang katibayan mo? Paring Iko, ilantad mo sa kanyang harapan ang mga nilalaman ng iyong lalagayan ng mga tari. Ang sabit pakiusap ni Mang Gaston kay Mang Iko. Mabilis namang sumang-ayon sa kanya si Mang Iko. Ngunit, nang akmang gagawin na niya ang ipinagagawa sa kanya ni Mang Gaston, ay pagalit na nag-uwika itong si Don Julio. "Wag na! Hindi nyo na kinakailangan pang gawin yan. Hindi nyo na kinakailangan pang gawin yan. Dahil nag-aaksaya lang kayo ng oras. Alam ko namang hindi nyo dadalhin sa mismong sabungang ito ang lasong ipinapahid nyo sa mismong taring ginagamit nyo sa inyong Malaginto." Nang marinig yun ni Mang Tonyo kay Don Julio, ay nakaramdam ito ng pagkaasar. Sasar nito'y naglakad ito papalapit kay Mang Iko o itong si Mang Tonyo at nagwikang,
Paring ikaw, pag-ibigay mo nga sa akin yung taring ginamit mo kanina o ikinarga mo sa ating malaginto. Nagtaka silang lahat nang marinig nila si Mang Tonyo at inisip kaagad ng lahat kung ano ang binabalak nito sa nasabing taring ikinarga ni Mang Iko sa aming malaginto. Ito paring Tonyo, basa pa ito ng dugo galing sa mismong panapong ni Don Julio. At nang nasa mismong kamay na nga ni Mang Tonyo ang taring ibinigay sa kanya ni Mang Iko, ay ngumisi ng makahulugan si Mang Tonyo sa mismong harapan nila Don Julio. Ano kayang pinabalak ng siraulong sa bongerong ito? Ang sabi ni Don Julio sa kanyang sarili habang kanyang pinagmamasdan ang kanyang kaharap na si Mang Tonyo. Don Julio, kung hindi mo kayang patunayan sa amin o maging sa lahat ng mga taong naririto ngayon ang mga kasinungalingan o mga inventong paratang at paninira mo sa aming grupo, pwes ako, patutunayan ko sa iyo na hindi kami mga mandarayang mga sabongero. Panoorin mo ito, Don Julio, at wag na wag kang kukurap. Ang makahulugang pagkakasabi ni Mang Tonyo sa kanya, marahang iniangat ng kanang kamay ni Mang Tonyo ang naturang tari at nagkaroon na nga ng katahimikan sa paligid ng mga oras na yon. Ibinaba ni Mang Tonyo ang tari at inilapit niya ito sa kanyang bibig at kanyang dinilaan ang talim ng tari at maging ang tigmagkabilang tagiliran ng taring yon. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ibinaon niya ang tari sa mismong kanyang kaliwang bisig. Nagpanik ang lahat ng mga taong nakasaksi noon, maging sina Itay o ang kanilang mismong grupo dahil sa ginawang yun ni Mang Tonyo. Nasisiraan na yata ng ulo ang taong ito, ang nooy sabi pa ni Don Julio sa kanyang sarili. Samantalang pagkatapos na gawin yun ni Mang Tonyo sa kanyang mismong sarili, ay nagsalita ito kay Don Julio ng mga katagang, Nakita mo naman sigurong lahat ng ginawa ko, Don Julio. Sa oras na hindi mangyari sa akin lahat ng mga sinasabi mo kaninang malalason o manghihin at mamamatay, panabong man o taong masugatan ng aming ikinargang tari kay Malaginto, ay ikaw ang mandaraya at isang dakilang mayamang sinungaling. Mga baliw kayo, mga saraulong mga sabongero. Don Julio, paniwalaan mo ng lahat-lahat at sabihin mo man ng paulit-ulit. Pero isa lang ang totoo, at iyon ay hindi kami, mga mandarayang mga sabongero, na kagaya ng ibinibintang mo. Totoo at tamang lahat ang mga sinasabi nitong si Omar. Diba, Don Julio? Ikaw, Monsignor? Ang gulat na pagkakasabi ni Don Julio sa nooy, kararating lang na si Mr. Monsignor at sa kanyang likuray makikita ang kanyang mga kasamahang mga tauhan. Oo, Don Julio, ako nga at ika lang, ba't parang ikaw ay nakakita ng multo? Don Julio, kayong lahat ng mga sabongero at mga mamamustang naririto sa mismong sabungang ito, makinig kayo. Walang katotohanan ang lahat ng mga ipinaparatang ni Don Julio kanina sa grupo nila Kano. Dahil ang totoo'y sina Don Julio ang mga totoong mga mandarayang sabongero. Don Julio, huwag mong sabihing mali at hindi ba't iyan ang noon mo pang ugaling kinasanayan. Sa bawat panabong mo, bukod sa mga mamahaling turok na itinuturok mo sa kanila bago ang kanilang laban, ay pinapahiran mo ng laso ng talim ng kanyang taring ikinakarga sa kanya. Ang mahabang revelasyon ni Mr. Monsignor, dahilan upang itong si Don Julio at ang kanyang mga kasamahan, lalong-lalo na nga ang kanyang personal na magtatari, ay nagkulay suka dahil sa tindi ng kanilang pagkagulat at pagkadismaya. Marahang sabay-sabay na napaatras ang mga ito, papalayo kina Itay. Ang animal na Monsignor, lechugas ka! Papaano niya nalaman ang lahat-lahat na yon? Ang sabi noon ni Don Julio sa kanyang sarili habang kanyang tinititigan ng napakatalim sina Mr. Monsignor at sila Itay Kano. Kayong lahat, Monsignor, at kayo Kano, tandaan niyo ito. Lubusin niyo na ang mga maliligayang sandali niyo sa mundong ito
Dahil sinisiguro ko sa inyong lahat, natalo man ang aking panabong. Pero ako pa rin ang panalo. Wag na wag kayong matutulog ng mahimbing sa gabi. Baka hindi na kayo magising pa. Tayo na mga bata. Ang merong pambabantang pagkakasabi ni Don Julio kina Itay at kina Mr. Monsignor, tinangka na sanang tumalikod ng mga ito upang umalis ng sabungan. Ngunit, karapatan mong sabihin lahat ng mga yan, Don Julio. Pero dapat sana'y marunong kang lumugar. Dayo ka lamang rito sa lupang inaapakan mo at maraming nakarinig sa mga sinasabi mo. Tiyakin mo lang, Don Julio, na mangyayaring lahat ng mga sinasabi mo laban sa amin. Dahil kung hindi, ay baka ikaw o kayo ang hindi na magising pa. Ang pahabol na pagkakasabi ni Mang Gregorio sa kanila, padabog at iritadong iniwan ni Don Julio at ng kanyang mga tauhan ang aming mismong sabungan. Muli po, Mr. Monsignor, sa ikalawang pagkakataon po'y maraming salamat pong muli sa inyo pong ginawang panananggol sa aming grupo. Ang pasasalamat ni Tay Cano kay Mr. Monsignor. Wala yun, iho. Nga pala ang tungkol sa mga sinabi ni Don Julio kanina o ang kanyang ginawang mga pambabanta sa inyo o maging sa ating lahat, ay wag na ninyong alalahanin pa. Ha, ano pong ibig niyong sabihin, Mr. Monsignor? Ang tanong ni Itay sa kanya. Ngunit pinigilan si Itay ni Mang Ambrosio at sinabi nitong, paring Cano, Mr. Monsignor, mukhang mas maganda atang sa mismong harapan ng inuman ay doon po natin pag-usapan yan, di ba? Di ba mga pare? Isa-isang masasayang sumang-ayon sa mga sinabing yun ni Mang Ambrosio, ang iba pang mga kaibigan ni Itay, maging ang mismong sina Mr. Monsignor. At ng mismong mga oras na yon ay magkakasama nilang nilisan ang aming mismong sabungan upang bumalik na sa aming tahanan para mag-inuman. Samantalang nang makarating sina Don Julio sa kanilang rest house ay kanilang inabutan doon na nakabukas na ang pinakang pintuan ng pader na siya nagsisilbing gate ng kanyang rest house. Naalarma at nabahala itong gigil na si Don Julio at sinabi niyang, Dalian nyo! Mauna kayong pumasok sa loob! ang kanyang maotoridad na utos sa kanyang mga kasamahang mga tauhan. At nang ang mga ito'y makapasok na sa loob ng kanyang rest house, ay nadismaya itong si Don Julio dahil merong mga taling lubid na ang kamay at katawan ng kanyang iniwang mga tauhan upang bantayan si Berto. At merong busal ang kani-kanilang mga bibig at silang lahat ay nasa loob na ng kulungang dating kinalalagyan ni Berto. Animal, sinong may gawa nito? Paanong nasaan si Berto? Mga buweset kayo, mga inutil! Ang nagpupuyos sa matinding galit na pagkakasabi ni Don Julio sa kanyang mga tauhan, isa-isang inalisan ng busal at kinalagan ng mga tali ng kanyang mga kasamang mga tauhan ang kanyang mga iniwang tauhan sa kanyang rest house matapos nilang buksan ang naturang kulungan. At doy, Sino ang mga taong malalakas ang loob na gawin ito? At bakit nila itinakas si Berto? Boss, sina Mr. Monsignor at ang kanyang mga tauhan. Teka lang, boss, sa likuran niyo po. ang sagot ng kanyang isang tauhang iniwan sa rest house. At nang ibinaling nila Don Julio ang kanilang paningin sa kanilang likuray sa mismong nakabukas na gate ng rest house, ay do'y naalarma silang lahat at nagulat dahil hindi sila Mr. Monsignor ang kanilang nakita doon, kundi ang grupo ng mga kapulisang hindi kinayang suhulan o bayaran ng pera ni Don Julio, si Hepe at ang kanyang mga tapat na mga kapulisan. At sa mismong likuran ng mga kapulisang yun ay nakita nila ang 5 mga mamang nakasuot ng pangsibilyang mga kasuotan. At ang 4 sa mga ito'y parang pamilyar na pamilyar sa paningin ni Don Julio. Hepe, kayo? Oo, Don Julio. At kaya kami naparito ay dahil napapanahon na para putulin ang mahabang sungay mo. Masyado ka ng maraming kasalanan sa batas, Don Julio. Sino ang mga taong yan? Bakit sila naparito?
Sino sila, Don Julio? Hindi mo ba natatandaan ang mga magkakapatid na mga sabongerong tanyag sa Sorsogon na iyong ipinapatay sa iyong mga tauhan dahil sa tinalo ng kanilang panabong ang iyong ipinagmamalaking panabong? Kung sa bagay, hindi naman nakapagtatakang makalimutan mo yon, o hindi nakapagtatakang yun ay makalimutan ng isang matandang nag-uulyanin na at gusto mo pang gawin sa grupo nila Kano at Mr. Monsignor ang krimeng iyong ipinagawa sa Sorsogon. Pes, Don Julio, sinasabi ko sa iyo, magiging isang pangarap na lang yon o di kaya'y panaginip na lang sa iyo. Ang medyo pabiro at nakakalokong sagot ng hepe ng mga kapulisan sa nooy dihadonat o naging tagilid na sa labang si Don Julio, kung saan ay ang mga mamang tinutukoy ng hepe ay ang magkakapatid na sina Mano Yigme at ang kanilang pinsang isang magtatare